Hi mga Lods, welcome back sa ating channel. Sa mga bago pa lang napasyal sa ating channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell natin para lagi kayong updated sa mga bagong video na ating may upload. Okay mga Lods? So ngayon mga Lods, meron tayo ditong XRM125FI 2023 model, DSX, okay? So ngayon mga Lods, itong XRM na to mga Lods na FI ay gagawin natin tong battery drive or gagawin natin to battery operated, okay? Bago tayo magsimula mga Lods ay shoutout muna sa nag-request nito mga Lods na si Kurt Achilles Andalis, okay? So shoutout sa iyo Lods, no? So ito na yung katanungan mo Lods sa yung request na paano mag battery operated ng XRM125FI na with switch, okay? Ito na mga Lods, ang una nating gagawin ngayon ay tatanggalin muna natin yung mga tornilyo sa kanyang headlight, okay? Kasi dyan tayo magwa-wiring. Ayan na mga Lods, tapos na nating matanggal ang mga tornilyo sa kanyang headlight cover, okay? Since magbabattery operated tayo sa kanyang motor mga Lods, ay kailangan natin tong palitan ng LED type, okay? Ang kanyang ilaw sa kanyang headlight. Mas maganda kasi mga Lods kapag naka-battery drive yung motor nyo, dapat naka-LED din yung mga ilaw nyo mga Lods, okay? So ngayon mga Lods, explain ko lang ang kaibahan sa bulb type at LED type kapag naka-battery drive yung motor nyo. Kapag bulb type kasi mga Lods at naka-battery drive yung motor nyo, mabilis uminit yung headlight nyo, yung ilaw nyo, at malakas kumonsumo ng battery, okay? Compare naman sa LED natin mga Lods na naka-battery drive na motor ay mahina kumonsumo ng baterya, okay? At ang kagandahan niyan mga Lods ay malakas yung bato ng ilaw ng LED compare sa bulb type natin, okay? Kaya mas maganda Lods kapag naka-battery operated kayo na LED yung ipapalit nyo, okay? Meron tayo ditong LED mga Lods. Ito yung ipapalit natin sa kanyang stock bulb, itong Opera, okay? Pagdating naman sa lighting contrast ng Opera mga Lods, mas malakas to compare sa mga halogen bulb, okay? Ito naman yung product information ng Opera mga Lods. Yung socket type niya ay H4 and H6, okay? Ang voltage naman niya ay nasa 12 volts. At sa color naman ng ilaw niya mga Lods, meron tong white at yellow sa low beam at high beam, okay? Pero itong nabili ng customer mga Lods ay all white, low beam, high beam. Ang lifetime span naman ng ating ilaw mga Lods ay nasa 50,000 hours, no? At ang wattage power naman nito mga Lods ay nasa 10.44 watts, okay? At ang chip naman nito mga Lods ay nasa 30 by 30 chips beam, okay? At ang uses nito mga Lods ay para sa mga motorcycle headlights. Ito palang XRM125FI 2023 model mga Lods ay naka H4 na yung headlight nila, no? So, kung magpapalit kayo ng ilaw ng inyong motor, ay kailangan nyo nang bumili ng ilaw na H4 din, no? So, para makakapit sa inyong motor, sa inyong headlight, sa inyong H4 socket, okay? Ito na mga Lods, tatanggalin muna natin yung socket ng ating headlight at saka socket ng ating park light, okay? Pagkatapos nating matanggal yung kanyang mga socket mga Lods, dito naman tayo sa kanyang rubber bulb cap, okay? So tatanggalin muna natin to mga Lods para makita natin yung kanyang bulb, no, sa kanyang headlight, okay? So paano ba tatanggalin to mga Lods? So may nakikita kayo dito mga Lods, ayan. So i-push mo lang yan mga Lods pagilid at matatanggal na yan, okay?
Ayan mga lods, madali lang tanggalin yung kanyang stock bulb mga lods, no? Okay? So ngayon mga lods, ay ipapalit na natin yung kanyang LED, no? Yung Opera natin, okay? Sa kanyang headlight. So, ayan mga lods, tapos na nating malagay yung kanyang LED na Opera mga lods, no? So, proceed na tayo mga lods sa pagwawiring ng ating motor, no? Sa ating XRM125FI, no? So, gagawin na natin yung battery operated or battery drive sa kanyang motor mga lods, okay? So, nandito na tayo mga lods. Ang una nating gagawin mga lods ay hahanapin nyo lang ang kulay dilaw o yung yellow wire na papuntang high and low switch, okay? Itong yellow wire kasi mga lods ay ito yung pinaka main supply ng ating headlight. Ito lang yung gagalawin natin mga lods sa harness na to. May video tutorial ako mga lods dito sa motor na to mga lods kung paano maglagay ng switch para patayin ang ilaw sa headlight. Ito na mga lods, papakita ko na sa screen. Sa mga newbies dyan mga lods na hindi pa nakakaalam kung paano maglagay ng switch sa XRM125FI, ay ilalagay ko na lang ang link sa description box para mas madali nyo makita. Okay? Ito na mga lods, tatanggalin ko yung nilagay kong switch sa nakaraan nating video tutorial kung paano maglagay ng switch sa XRM125FI. At ngayon mga lods, sa video na to ay kung paano mag-battery operated sa XRM125FI mga lods, okay? Para hindi kayo malito mga lods at para maintindihan sa mga bago pa lang sa ating channel, ay sundan nyo lang ang video na to mga lods para mas maintindihan kung paano mag-battery operated mga lods, okay? May nakikita kayong dalawang black wire mga lods. Yan yung papuntang switch natin mga lods sa headlight natin. So, inalis natin sa hinang mga lods para mas maintindihan nyo ng mabuti, okay? Itong dalawang yellow wire mga lods, ayan. Kung stock pa yan mga lods, magkadugtong yan. Kung nakikita nyo mga lods, ayan. So, pinutol natin dyan sa gitna mga lods at nilagyan natin ng tigi-isang wire papuntang switch natin mga lods, ayan. Kung nakikita nyo, yung yellow wire na yan mga lods ay magkadugtong yan, okay? Ayan. So, ganyan yung forma niya mga lods nang hindi pa naputol, okay? Sana maintindihan nyo to mga lods. So, nilagyan lang natin yan ng dalawang wire mga lods, iisa papunta sa switch. Okay mga lods? Para maputol yung ating headlight mga lods, no? So, mawala ng supply yung ating headlight para may on-off switch yung ating headlight. Okay mga lods? So, ganyan yung ginawa natin dati mga lods. Okay? Nagputol tayo dyan sa gitna mga lods sa yellow wire at nilagyan natin ng tig-isang black wire papunta sa ating switch. Okay? Para may on-off switch yung ating headlight. So, ganyan yung ating ginawa sa nakaraang video tutorial natin mga lods. Okay? At ngayon mga lods, dito naman tayo sa battery operated mga lods. Okay? Ito na mga lods. So, kung may nakikita kayo dito mga lods, itong yellow wire na pinutol natin, itong wire na to mga lods, ito yung papuntang harness pababa. Okay? Itong yellow wire na to mga lods. So, kung makikita nyo mga lods, ayan. So, ito yung hindi na natin gagamitin. Itong papuntang harness pababa mga lods, ayan. Itong yellow wire na to mga lods. Okay? So, lalagyan na lang natin to ng syncrable tube mga lods kasi hindi na natin to gagalawin mga lods. Okay?
So, mawawala na yung connection dito mga lods. Itong yellow wire papuntang harness pababa mga lods. Okay? Tatandaan nyo mga lods ha. Itong papuntang paibaba yung harness ang hindi na natin gagalawin mga lods. Okay? Ito na mga lods, lalagyan na lang natin to ng syncrable tube para ma-safe mga lods at iwas grounded yung ating wires, no? Okay? So ayan mga lods, tapos na natin malagyan ng syncrable tube yung ating yellow wire papuntang harness mga lods, okay? At ngayon mga lods, dito tayo sa isang yellow wire natin mga lods. Nakadugtong ng isang yellow wire na nilagyan natin ng syncrable tube na papunta pa ibaba sa ating harness, okay mga lods? Itong yellow wire natin na natitira mga lods ay ito yung papuntang high and low switch natin, no? So, ito yung pinaka-main supply ng high and low switch natin. Okay? Yung yellow wire na natitira. So, meron tayo ditong switch mga lods. So, ito yung ginamit natin mga lods sa on-off switch ng nakaraang video tutorial natin mga lods. Kung paano maglagay ng switch na XRM125V5. So, ito pa rin yung gagamitin natin mga lods sa kanyang motor sa pagbabattery operated. Itong switch natin mga lods, meron tong dalawang wire mga lods, okay? Kung nakikita nyo mga lods, ayan, may dalawang black wire. So, yan yung papuntang switch natin mga lods sa ating on-off. Okay mga lods? So, itong yellow wire natin mga lods at isang wire ng ating switch ay ikakabit natin dyan sa yellow wire mga lods, okay? Walang baligtaran mga lods, kahit alin sa dalawang block na yan mga lods, ikakabit mo lang dyan sa ating yellow wire na natitira mga lods na papuntang high and low switch natin mga lods. Okay? So, lalagyan rin natin ng syncrable tube mga lods para mas maganda tingnan mga lods at safe yung ating wirings. Okay? So, hihinangin rin natin mga lods para mas matibay yung ating pagkakagawa mga lods at mas maganda yung ating harness mga lods, no? Okay? So ito na mga lods, tapos na natin maikabit at mahinang yung ating black wire na galing switch at yellow wire na papuntang high and low switch natin, okay? At mayroon na lang tayong isang wire na natitira mga lods, itong black wire natin na galing on-off switch, okay? Para makompleto na mga lods at magiging battery operated na yung headlight ng ating customer. So, ikakabit na natin yan mga lods, itong black wire natin mga lods, okay? So, saan ba natin to ikakabit yung black wire na natitira mga lods para maging battery operated yung ating headlight? So, itong black wire na natitira mga lods ay kakabit natin to papunta doon sa accessories wire ng ating motor mga lods. So, itong ating motor mga lods ay Honda. So, ang accessories wire ng ating motor mga lods ay black wire, okay? So, itong black wire ng galing switch natin mga lods ay ikakabit rin natin to papunta doon sa black wire ng ating motor sa ating XRM mga lods, okay? Paano ba natin malalaman mga lods kung ano ang accessories wire ng ating mga motor, okay? So, kukuha tayo ng testlet mga lods para malaman natin kung ano ang mga accessories wire ng ating mga motor, okay? Ang isang terminal ng ating testlet mga lods ay kakabit natin yan sa ating body ground or sa negative ng ating battery. Okay mga lods? At pagkatapos nating makabit sa ground yung isang terminal mga lods, hahanapin natin mga lods ang mga wire ng ating ignition switch. Hahanapin natin yung black wire ng ating ignition switch mga lods, okay? Kasi yung black wire mga lods, yan yung kulay ng accessories wire ng ating motor, no? Sa Honda.
So itong XRA mga lods ay Honda to. So ang accessories wire ng ating Honda ay kulay black mga lods. Okay? So ito mga lods, nandito yung kanyang socket mga lods. Ito yung papunta doon sa ating ignition switch mga lods. Itong kulay black mga lods. Ayan. So dyan natin iti-test light mga lods para malaman natin kung yan ba talaga yung ating accessories wire mga lods. Okay? Ito na mga lods, so nakakabit na yung isang terminal clip natin sa ground mga lods at ang isang terminal natin sa ating test light ay nasa black wire ng ating motor mga lods. Okay? So titingnan natin mga lods yung ating accessories wire. O natin yung susian mga lods. Kapag ilaw mga lods ay yan yung ating accessories wire mga lods. Nagkakailaw lang yan mga lods or masusuplayan yung ating test light kapag naka-on yung susian. Okay? So, tingnan natin mga lods. So, ayan. May ilaw na lumalabas sa ating test light. Ibig sabihin, yan yung ating accessories wire ng ating motor mga lods, yung black. Pag off mo ng susian mga lods, ay namamatay rin yan mga lods. Yan yung tinatawag na accessories wire mga lods. Masusuplayan lang mga lods kung naka-on yung susian nyo. Okay? So, ayan mga lods. Off natin. Nawawala yung ilaw. Okay? Pag on naman natin yung susian mga lods, ayan. So, babalik yung ilaw. So, ito yung accessories wire ng ating motor mga lods. Okay? Itong ating black wire mga lods, ayan, galing switch natin sa on-off switch ay ikakabit natin dito sa black wire mga lods ng ating motor sa accessories wire. Okay? Dudugtungan lang natin to ng wire mga lods, itong ating black wire na papuntang switch mga lods. Dudugtungan natin to ng blue wire, okay? Para aabot doon sa ating accessories wire na black wire, okay mga lods? Ayan, hininang ko na mga lods at lalagyan ko na ng syncrable tube para makabit na natin to papunta doon sa ating accessories wire mga lods, okay? Ayan mga lods, tapos na nating may kabit yung ating natitirang wire sa ating accessories wire mga lods sa galing switch natin mga lods, okay? So ayan, nakabit na natin sa accessories wire mga lods, okay? At ngayon mga lods, tapos na nating may kabit, lalagyan na lang natin to ng tape, okay? Ayan mga lods, tapos na nating mai-tape mga lods. So, ibabalik na natin to sa dating anyo mga lods. Okay? Ayan. So, ngayon mga lods, ay ititesting na natin to mga lods. Tapos na yung ating pagwawiring sa ating battery drive or sa battery operated natin mga lods. Okay? Ito na mga lods, binalik na natin yung mga dapat ibalik sa kanyang motor mga lods. Okay? So, magtitesting na tayo mga lods para sa kanyang battery operated at sa na-install natin na LED na Opera mga lods. Okay? Ito na mga lods. So, masusubukan na natin mga lods yung kanyang Opera na LED mga lods at saka yung ating battery operated na ginawa mga lods. Okay? So, start natin yung kanyang motor mga lods. So, ayan. At dito naman tayo mga lods sa kanyang on-off switch, no? So, para sa kanyang ilaw mga lods, yung nilagay natin. So, ayan mga lods, maganda yung ating Opera mga lods. Okay? Maliwanag naman siya mga lods. High natin mga lods. So, ayan, maliwanag pa rin mga lods. Low naman, high, low, high, and low, high. Okay mga lods, so maganda yung bato ng ilaw ng ating LED na Opera mga lods. Okay? So, kung gusto nyong bumili nito mga lods, maglalagay na lang ako ng link sa description box sa ibaba para ganito yung mabili nyo mga lods, okay? Maganda yung ilaw niya mga lods, solid, okay? So, ayan mga lods,
tapos na tayo sa ating battery operated mga lods, okay? At sa ating pag-install ng ating Opera LED sa ating headlight mga lods. Thank you mga lods at ride safe.